Magandang araw po sa inyong lahat. Narito at patuloy na naglilingkod sa inyo ang Bataan Farmer Center, ang tunay na one-stop store pagdating sa pangangailangan ng inyong mga alagang hayop. Matatagpuan sa number 19 Teodoro Camacho Street, Bagong Bayan, City of Balanga. Para sa mga nag-aalaga ng baboy, narito na ang produktong magbibigay ng siguradong kita dahil mataas sa kalidad ng laman at mabigat na timbang ng baboy. Vantage Hog Feeds, ang sikreto ng matalinong magbababoy. At GTX Poultry Feeds naman para sa matimbang na broilers. Ang Vantage Hog Feeds at GTX Poultry Feeds ay gawa ng Premium Feeds Corporation. Sa mga kaibigan sabungero at breeders ng manok panabong, nais po naming ibalita na dumating na sa Bataan ang isang pinakamahusay na pagkain sa manok panabong, ang Warhawk Game Fowl Power Series Feeds. But wait, there are more. Mabibili rin sa Bataan Farmers ang Thunderbird Power Feeds at GMP Maintenance Feeds, Sagupaan Super Feeds, Progressive Conditioning Grains at Pigeon Flyer, Kamandag at Rainbow Conditioning Grains, Value Meal and Vitality Dog Food, Strike Maintenance Dog Food at Veterinary Drugs. Ops, hindi pa tapos, may babibili rin kayong mga accessories tulad ng scratch pen at flying pen, dog cage, bird cage at Bataan Farmer Center, ang tindahan ng kapatid, kapuso at kapamilya na tapat na naglilingkod sa inyo. O ano pang hinihintay ninyo? Bili na sa Bataan Farmer Center na matatagpuan sa number 19 T. Camacho Street, Bagong Bayan, Lungsod ng Balanga. Patayin nyo, anong masasabi ninyo? Eddie, wow! Magandang evening sa lahat na nakikinig sa atin. Dito lamang yan sa 98.3 FM Smile Radio. At nandito kayo ngayon sa hashtag BBF, hashtag Blessed, Beloved, and Favored. Unang Friday ng December, yan. Merry Christmas! Ano masasabi mo doon kay Benok? Masaya. Kasi marami nang mamamasko. At binabati natin ang mga estudyanteng papauwi pa lamang ngayon. At ang mga galing sa trabaho. Yan, mag-iingat po kayo. Kanina ko ba mamamasko, kuya? Ako, maraming... Baka sa mga nina ko sa malapit lang. So, inahanihan po namin kayo na makinig ngayong gabi. At isang oras lamang po ito at nasisigurado ko sa inyo na may matututunan po kayo sa isang oras na yun. Amen. Binabati po natin ang mga nakikinig sa atin ngayon sa Parang Bagak. Yan. Ayun, Hello po kay Mami Helen, kay
kay Tita Sins, kay Mama Lynn, kay Charmaine, kay Hiro, kay Tito Ming, kay Tita Che, kay Kent, at kay Shay. Yan. At sa baby namin, si Baby Sia. Yan. Happy listening po sa inyo dyan. Listening lang po. At meron din greetings mula kay Tita Sins. Yan. Pakigreet din si Ate Pinky, tagaluto ni Mami Helen, inaanak na taga Antipolo. Yan. Happy listening po sa inyo dyan. Siyempre, binabati din natin ang mga nakikinig sa atin dyan sa Lotte Puerto Ribas, lalo-lalo na kay Nanay Evelyn Santiago at kay Tatay Ed. Yan, at kay Luis. Yan, happy listening mo sa inyo dyan mula sa Lotte Puerto Ribas. Yan. Forever free in unending grace. 'Cause you are. Ayun, at binabati rin namin yung Healthy Cooking Solutions of Sacramento, headed by Brother Boyboy and Sister Cory Yap. Yun. Dealer of Salad Master. Yan. Music team of the Rock Christian Fellowship, headed by Brother Rick and Sister Larry Mangera, Brother Leo and Sister Marisa Suwan, Charmaine Dirales, Brother Benny and Sis Nora Tabingo, Sis Malu and Ezra Cortez, Tony Nukal. Amen. And Nukal of Sacramento and Texas. Yan. Jose Evangelista, Janet Ellen, at Magpantay Family. In Munting Batangas, Grace, Still, Jack, Nika, Gio, Maika, Espanyola, Kim, Jay, Sed, and Casey Magpantay. At Maribel Magpantay of Abu Dhabi. Mel Chris, Darwin, Almario, Iya of Cho, and Kitiana. Ayun, oh. Live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. At syempre mula yan kay Nanay Sol Evangelista. At binabati din natin sa Sacramento si Nanay Sol at si Tatay Edmond Evangelista dyan sa Sacramento, California, USA. At syempre binabati din natin mula ulit sa Lotte Puerto Ribas si Tatay Lando at si Nanay Mila dyan sa JP Rizal sa Lotte Puerto Ribas. Yan, dami natin binabating taga-Lotte. Yex. Binabati din po ni Brian Tolentino si Tita Sins at si Charmaine Tidy. Yan. Yan siya na po babate para hindi naman ako Magandang gabi po sa inyo lahat. Binabati ko po si Mama saka si Papa dyan sa Puerto Ribas, si Taas. Saka yung dalawang kapatid ko. Yan, saka hello po kay Tita Sin, kay Charmaine, saka po kay Mama Lynn. Ayun. Ang bangis. Matindi. And for questions and greetings, just text 0907-906-34524 Smart and 0906-907-1316 para naman sa Globe. Ayan, text na po kayo. You pick me up, now I'm set apart. From the ash I am born again. Forever safe in the Savior's hands. You are more than words could say. I follow you for all my days.
Again, sir, 907-906-3452 for Smart and sir, 906-907-1316. Yan, para naman po sa Globe. Text na po kayo mga ka-hashtag. Lift you higher, your love, your love, your love, never ending. You are alive in us, nothing can take your place. At sa mga hindi po naabot ng aming signal, yan, nasa labas ka ba ng Bataan? Yan, type muna sa internet, yan, www.ustream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. Yun, ang bilis, di ba? Ulitin ko po, www.ustream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. Shining light, breaking chains that were holding me. You sent your sun down and set me free. Everything of this world will fade. At tuloy-tuloy lang mga kwentuhan dito lamang yan sa hashtag BBF dito sa 98.3 FM Smile Radio. And for now, handugan muna namin kayo ng isang kanta ni Kuya Benok. Yan. Here's a song from Chris Tomlin. Yan. My Chains Are Gone. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fear relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy rain, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope secure. He will my shield and portion be. The Lord has life eternal. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed
light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God sent His Son. They call Magandang gabi po sa inyo lahat. Purihin natin ang ating Panginoon sa Kanyang kabutihan at pagbibigay po sa atin ng pagpapala sa araw na ito. Bago po ako magbigay ng maikling mensahe sa araw po na ito, nais ko po kayong ilapit sa Panginoon sa magitan po ng panalangin. Aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong kahabagan sa bawat sa po sa amin. Maraming salamat po sa pagliligtas na ginawa po ng inyong anak na si Jesus, na siya pong nag-alay ng kanyang buhay alang-alang po para sa amin. Salamat po sa dakilang kaligtasan na amin pong natamo doon sa krus sa putok ng Kalbaryo. I pray, Lord, ngayong gabi na kayo po manguna, mabuksan po ang aming pong mga espiritual na puso, mabuksan po ang aming mga espiritual na paningin, upang ang pananampalataya ay sumibol sa aming mga buhay. Salamat po, sabi niyo nga po sa iyong mga salita, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng iyong mga salita. Salamat po sa mga tao na makikinig ngayong gabi sa amin. And I pray, Lord, na pagpalain mo po silang lahat. Kung sila po may mga karamdaman, Panginoon, kayo po magpagaling sa kanila. Salamat po, patuloy po namin iniaalay ang aming buhay, ang aming sarili sa inyo pong harapan. Salamat po, patuloy po kayo mapapurihan, patuloy po kayo maitaas sa habang panahon sa buhay namin. Sa ngalan ni Kristo Jesus, ito pong aming panalangin. Amen. Amen. Ang ating pong topic sa gabi po na ito ay How do you see God today? Paano ho ba natin tingnan o pagmasdan ang ating pong Panginoong Diyos sa buhay po natin? Kagaya ko rin po ba kayo nung araw na ang aking pong pagkakaalam sa Kanya, siya po ay o ang aking pong pagkakilala sa Kanya ay mabagsik, may mahabang buhok, hindi ngumingiti, puti yung buhok niya, mahaba yung balbas, nanlilisik yung mga mata, at para hubang meron siyang hawak na stick na anytime
na kapag nagkamali ako o nagkasala tayo, para bang anytime, nakahanda iyon para tayo ay hampasin. Ganun ang aking pagkakilala nung araw. Pero salamat sa Panginoon sapagat namulat ng aking mga mata sa pagkakakilala sa Kanya, kung sino siya, kung gaano siya kabuti, na hindi pala siya mabagsik o mabangis, hindi pala siya galit o laging nagagalit, kundi siya pala ang Diyos na mapagmahal, Diyos na mahabagin. Yun po bang punong-puno siya ng compassion, punong-puno siya ng habag, punong-puno siya ng awa at mayamang grasya o biyaya. Na kapag ba ikaw ay nangangailangan, lalo na sa panahon na wala kang pwedeng malapitan, wala nang halos mga tao na parang naniniwala sa iyo, o sabihin na natin halos itakwil ka na ng mga tao dahil ang tingin nila sa iyo ay hindi totoo, yun naman yung panahon na napakasarap lumapit sa Kanya. Unang-una, siya po ay 24/7 na nakatunghay, buhay siya, at nakikinig siya at patuloy na nakikinig sa ating mga daing, sa ating mga pag-iyak, lalo na po sa mga gabi na impit ang ating mga hikbi at iyak na halos hindi tayo makatulog dahil sa mga problema na ating po mga pinagdaraanan. Hindi ho siya malupit. At lalo pong hindi ho siya mabagsik. Marami mga tao po kasi na sila po ay nabubuhay sa dalawang covenant. Yung covenant of law at yung pong covenant of grace. Yun po bang paniniwala ho na minsan pinagpapala ako ng Panginoon, minsan naman hindi. Minsan naman mabait ang Diyos sa akin, pero minsan pag may nagawa akong kasalanan ay hindi na niya ako mahal o hindi na niya ako pagpapalain. Minsan naman ay pinapagaling niya ako sa aking mga karamdaman, pero kung minsan naman kapag nakapagsinungaling ako, kapag nakagawa ako ng mga hindi kalugod-lugod sa Kanya, ay binibigyan niya uli ako ng sakit at karamdaman. So minsan pinagpapala niya ako, minsan hindi. Minsan naman ay binibigyan niya ako ng magandang buhay, minsan naman kine-curse niya ako. Ganun po ba ang buhay natin? Na tayo po'y nabubuhay sa dalawang covenant, yung covenant of law at yung covenant of grace. Yan po ang nakakalungkot na kaisipan. Kaya po marami mga tao o Kristiyano na nabubuhay sa buhay na pagiging talunan. Sapagkat sa kanilang maling pagkakaunawa patungkol sa Panginoon, kung sino siya at kung ano yung kanyang karakter. So, mahalaga po na makilala natin siya. Mahalaga po na maunawaan po natin yung kanyang mga katangian, yung kanyang mga attributes, yung kanyang saloobin, yung kanyang puso. At mahalaga po na maging mapakinggan natin, marinig natin kung ano po ang puso ng ating pong Panginoong Diyos sa buhay natin. Amen. So, paano ba? How do you see God today? Para sa akin, pag tinitingnan ko po ang ating Panginoong Diyos ay, siya po ay punong-puno ng grasya. Siya po ay nakangiti sa akin. Na para ho ba niyang sinasabi, anak, kahit na nagkamali ka, kahit na meron kang hindi magandang past, kahit marami kang mga failures, kahit na marami kang mga nagawang hindi maganda, gusto kong sabihin sa iyo at gusto kong iparamdam sa iyo na mahal pa rin kita. Ano ho? So, meron po akong gustong basahin sa inyo na verse sa Bible. Ito po mababasa po natin sa Hebrews chapter 8, verse 8 hanggang 12. Nasabi po, I will make a new covenant
with the house of Israel, not according to the covenant that I made with their fathers. I will put my laws in their mind and write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their lawless deeds I will remember no more. So, Tagalogin ko po. Ang sabi po ng Panginoong Diyos, ako ay gagawa ng bagong covenant. Pag sinabing covenant ay covenant na lang po para mas maintindihan po natin. Ano? Sabi niya, ako'y gagawa ng bagong kasunduan. Ayan, yun po ang covenant. Okay? Sa bahay o sa bayan ng Israel. Pero hindi ito yung kasunduan na ginawa ko o covenant na ginawa ko sa kanilang mga ninuno. Aking ilalagay ang aking mga utos sa kanilang mga isipan at isusulat ko ito sa kanilang mga puso. At ako ay kanilang magiging Diyos at sila'y aking magiging bayan. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang mga kasalanan at sa kanilang mga kamalian, at ang sabi niya, at ang kanilang mga kasalanan at yung kanilang mga kamalian ay hindi ko na aalalahanin pa. Amen. Napakagaan, napakagandang pangako ng ating pong Panginoong Hesus. At kung mapapansin po natin ang mga talatang ito po'y punong-puno ng salitang I will. Ito po ay ilang beses pong binanggit. 1, 2, 3, 4, 5. 5 beses pong binanggit ang salitang I will. Sapagkat, sabi ko nga po kanina, tayo po ay nabibilang sa 2 pong covenant. Isa pong covenant of law at covenant of grace. Ano? Sa covenant of grace, ang lagi po nating mababasa o sinasabi ng ating Panginoong Diyos ay ang salitang I will. Samantalang sa covenant of law o yung the Big Ten, yung covenant o kasunduan ng kautusan o yung pong the Big Ten, yung 10 utos, lagi po nating mababasa you shall not. So, you shall not, you shall not. So, palagi nating mababasa yon. You shall not. Okay, samantalang sa New Covenant of Grace, ang sabi ng Panginoong Hesus ay I will. Sapagkat sa Covenant of Law, ang nire-require ay ang ating pong mga gawa. Okay, kaya nga, you shall not. Samantalang sa Covenant of Grace, sa New Covenant of Grace, ay ang tinitingnan o ang tinanggap ay ang nire-require ay ang ginawa ng ating pong Panginoong Hesus. At ang magandang balita, ang tinanggap po na sakripisyo, ang tinanggap po na gawa ng ating Diyos ay ang gawa o ang sakripisyo ng ating pong Panginoong Hesus. Noon, tayo ang gagawa. Kaya nga po noon, ay kapag hindi mo nagawa o kapag meron kang hindi nasunod, meron po yung kaakibat na parusa. Under the old covenant of law. Kapag hindi mo nasunod ang 10, halimbawa, nasunod mo yung 9, dun sa isa ay sumablay ka, hindi mo lahat nasunod yon. Okay? So, kasi nga po, ang nire-require ay tayo ang gagawa para ikaw ay makaranas ng pagpapala,
kailangan gawin mo ito. Kailangan sumunod ka. Kailangan gumawa ka. Pag hindi mo ginawa, hindi pagpapala ang iyong tatanggapin, sa halip, sumpa o curse. Samantalang sa New Covenant of Grace, nga po pala, tayo po ay nasa panahon na ng New Covenant of Grace. Kasi under the Old Covenant of Law, hindi pa po kasi namamatay noon ang ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya nga po noon, kailangan po nilang mag-alay, magpatay ng mga hayop. Ito po ang kanila pong burnt offering. Ito po yung kanilang sakripisyo, parte ng kanilang mga sakripisyo. Kinakailangan po yung dugo ng hayop ay kanila pong i-sprinkle doon po sa mercy seat upang matakpan, upang mapatawad, malinis ang ating mga kasalanan nung unang panahon. Yun po yung Old Covenant. Yun po yung lumang tipan. Yun po yung lumang kasunduan. Na kapag nagkamali ka, nagkasala ka, kailangan takpan mo ng dugo ng hayop ang iyong mga kasalanan upang pansamantala ka na maging matuwid, pansamantala ka na maging righteous, holy, and blameless. Pag lumipas na po yung mga panahon ng yung pag-aalay, kasi meron po yung panahon o taon lang. After 1 year ay kailangan mo na naman pong ulitin ang pag-aalay upang hindi ka tumanggap ng sumpa, upang hindi ka tumanggap ng anumang mga sakit, mga masasamang pangyayari sa buhay mo, o para hindi mo tanggapin yung mga bukol, sakit na darating sa iyong buhay. Alam niyo po, sa totoo lang, kahit doon sa Old Covenant, hindi naman po talagang totoong malupit ang Diyos under the Old Covenant. Kasi ang tao ang pumili doon. Ang tao ang gumawa noon. Remember? Nabubuhay sila noon ng maayos. Yung mga Israelita, sila ay nasa wilderness, sinasamahan sila ng Diyos, kahit sila ay mga reklamador, pinapatawad pa rin sila ng Diyos, kahit sila ay paggabi, tinatanglawan ng haliging apoy upang sila'y sa kanilang paglalakbay, hindi sila madiliman. Pag naman araw, sila ay tinatakloban ng ulap upang sa kanilang paglalakbay, hindi sila mainitan. Kapag sila'y nagugutom, merong mana o pagkain mula sa langit ang nalalaglag o nahuhulog. At nung sila'y magsawa sa pagkain na galing sa langit, ang mga Israelita ay nagreklamo na naman. Sabi nila kay Moses, ano ba naman yan? Iniligtas mo kami, nilabas mo kami sa Ehipto, at pagkatapos dito lang kami mamamatay ng gutom dito sa ilang o sa disyerto. At nung sila ay magsawa sa tinapay o sa mana o pagkain galing sa langit, nagreklamo sila. Sabi pala, puro mana, wala na bang iba? So binigyan sila ng Panginoon ng pugo. Okay, karne naman ngayon, pero nagreklamo pa rin sila. So ganun mo makikita na yung kahabagan ng Diyos ay naroon pa rin. Subalit, nung sinabi nila kay Moses, sabihin mo sa Diyos mo, sabi ng mga Israelita, kay Moses, total kaya naman namin na sumunod sa kanyang mga panuntunan. Bigyan niya na lang kami ng mga utos na aming susundin. Kumbaga, para bagang sila ay kumpiyansa na magagawa nila yung mga ipag-uutos o ipagagawa sa kanila ng Panginoon. Kaya nga po, nung umakyat si Moses para sabihin yung hinaing ng tao, doon na nga po ibinigay yung 10 utos o yung 10 kautusan. At nung ibinigay po yung 10 kautusan, libo-libo agad po yung namatay. Dahil hindi po nila agad nasunod
Kumbaga, na-violate agad nila. Kabibigay pa lamang ng 10 utos, na-violate na agad nila yung utos. Kaya ang dami pong namatay. So, kumbaga, hindi ang Diyos ang malupit. Pinili po yun ng tao. Kumbaga, yun ay bunga ng kanilang mga ginawa. Dahil hindi sila nakasunod. Kasi yun yung covenant. Okay? Sila yung, kumbaga, sila yung nakipag-bargain sa Panginoon. Okay? So, ganun ang panuntunan nung unang panahon. Hindi po katulad ngayon, kaya ka blessed, kaya ka pinagpapala, kaya ka pinagkakalooban ng pagpapala ng Panginoon, hindi dahil mabuti ka. Ano? So, dapat maintindihan po natin yon. Noon, so, kumbaga, ikumpara po natin. Noon, kailangan maging mabuti ka muna para tumanggap ka. Kailangan magpakabuti ka muna para maging mabuti rin ang Diyos sa'yo. Okay? Kailangan magpakabuti ka muna, kailangan sumunod ka muna para sumunod din ang mga pagpapala na dumating sa buhay o sa tahanan mo. So ngayon, under the new covenant of grace, okay, kaya ka tumatanggap ng pagpapala. Hindi dahil sa mabuti ka, kundi dahil sa mabuti siya. Okay? Dahil sa mabuti siya. Hindi dahil sa mabait ka, kundi dahil mabait siya. Hindi dahil mapagmahal ka, kundi dahil mapagmahal siya. Kaya ka pinapagaling ng Panginoon dahil sa iyong mga karamdaman, dahil kasama po sa binayaran niya doon sa krus, sa bundok ng Kalbaryo, ang ating mga sakit at karamdaman. Ang sabi niya sa Isaiah chapter 53, by His stripes, you are healed. Past tense. By His stripes, we are healed. Sa pamamagitan ng mga latay at sugat ni Jesus, tayo ay magaling na. So past tense, hindi ka palang gagaling. Hindi ka palang pagagalingin. Kundi ikaw ay magaling na. Ibig sabihin, sa totoo lang, kung iintindi natin yung verse na yon, hindi ka pa nagkakasakit, available na ang healing sa atin. Ano? So, alam naman natin, naglipa na ang sakit at karamdaman sa buhay natin. Minsan, bunga ng ating mga pag-aalala. May nakausap nga kami ni Ate Lynn nung isang araw, payat naman yung kaibigan namin ay payat naman siya. Hindi naman siya mahilig sa karne. Pero bakit lagi siyang high blood? Sabi ng doktor, bunga ng stress. Okay? So minsan, bunga ng stress kahit ang nagkakasakit. Bunga ng mga alalahanin. Bunga ng sobrang pag-iisip sa mga bagay-bagay. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, huwag kang mag-alala, huwag kang mabalisa. Hilingin mo sa Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin ng may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos ay maghahari sa puso mo. Okay, balikan po natin ang ating pong pinag-aaralan ngayong gabi. So, ang sabi po under the old covenant, kumbaga tayo ang gagawa. Tayo ang magtatrabaho. Tayo ang magsasakripisyo. Pero under the new covenant, siya ang gumawa para sa iyo at saka para sa akin. Wow! Di ba napakaganda nun mga kapatid? Siya ang nagsakripisyo para sa atin. Why? Kasi mahal niya tayo. Kaya nga, under the old covenant of law, ang salita doon ay puro do. Pero under the new covenant of grace, it's done. Bakit? Kasi po, tapos na. Nga po pala mga minamahal kong mga kapatid at kaibigan, makinig po kayo mabuti. Maaari pong ito po yung makapagpapabago sa sitwasyon ng inyong buhay. Nung si Jesus ay sumigaw, nung sinabi niya, bago siya malagutan ng hininga, nung siya ay sumigaw na, it is finished. O naganap na, o tetelestai. Nung siya ay sumigaw na naganap na. Alam niyo bakit niya sinigaw yon? Ang ibig sabihin po ng sigaw na iyon ng Panginoong Hesus na naganap na ay lahat
ng ating mga unrighteousness, lahat ng ating po mga kasalanan, lahat po ng ating po mga sumpa, as in all, lahat po ng ating mga kasalanan, malaki, maliit, lahat po ng ating mga kasalanan, ay kasama sa binayaran, sa ikinarga, ichinarge sa katawan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, dito sa binasa po natin kanina, ang sabi niya, but sa verse 12 ng chapter 8 ng Hebrews, for I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their lawless deeds I will remember no more. No more. Sabi niya, yung kanilang mga kasalanan at ang kanilang mga kamalian, hindi ko na kailanman aalalahanin. Wow! Praise God! Huwag ho tayong mabuhay under ng guilt and condemnation. Hindi ho yan makakabuti o makakatulong sa atin. Marami tayo, lahat naman tayo may mga past. Lahat naman po tayo may mga pangit na nakaraan. So kung doon tayo babase sa mga nakaraan natin, o papailalim tayo sa guilt and condemnation, hindi ho natin may enjoy ang buhay po natin sa Panginoong Hesus. Okay? So, napakalinaw po ng salita ng Panginoon. So it is clear that the emphasis and demand of the covenant of law is on you performing, while the emphasis and demand of the covenant of grace is on God Himself performing. He will do everything on our behalf. In fact, mga kapatid, because Jesus has already died on the cross for us, He has already done everything on our behalf. Remember, Christianity is done, not do. Jesus came to establish the new covenant of grace, and under this new covenant, God is no longer angry with you, because His anger and wrath have already been exhausted on the body of Jesus on the cross of Calvary. Praise God. Napakabuti ng ating po Panginoon. So, how do you see God today? Paano mo tinitingnan ang ating pong Panginoong Diyos sa buhay mo? Lagi natin tandaan, mananatili siyang mabuti at mananatili siyang mapagmahal magpakailanman sa kabila ng ating mga kasalanan, sa kabila ng ating mga pagkukulang. Yung ating mga past, present, and future na sins ay kasamang binayaran niya. Pinatawad niya lahat ang ating mga kasalanan. May mga nagtanong sa akin, ibig ba sabihin yung mga gagawin ko pa kasalanan ay pinatawad? Alam niyo po mga kapatid, kapag naintindihan mo yung pagmamahal ng Diyos, kapag naintindihan mo yung kahabagan ng Diyos na merong isang Diyos na nagmamahal sa iyo, hindi mo sasadyain ng kasalanan o hindi ka magliliwaliw o magpapatuloy sa kasalanan. Pero alam niyo ba, kaya po, past, present, and future sins, nung namatay si Jesus, kailan ho ba namatay ang Panginoong Hesus? Di ho ba 2,000 years ago? Ang tanong, nabuhay na ho ba tayo noon? Buhay ka na ba nung 2,000 years ago? So, ibig sabihin, yung lahat ng sin natin ngayon ay future sins. Okay? So, future sins, lahat ng sins na kinukomit ng tao ngayon.
Kasi nung siya'y namatay, nung tinubos niya ang ating mga kasalanan, wala pa po tayo. Hindi pa po nagkakakilala ang ating mga magulang, yung mga ninuno natin, mga lolo-lolo, na mga lolo natin, ay hindi pa sila nagkikita o nagkakakilala. So, binayaran po, bayad po lahat yun. Bayad po ang lahat po ng ating po mga kasalanan. Katulad nga po ng sinabi ko kanina, nung siya po'y namatay, nung siya po'y sumigaw ng naganap na o tetelestai, ang ibig sabihin po nun, lahat po ng sakit, kasama pati sakit, lahat po ng ating mga kasalanan ay ikinarga na sa katawan ng ating pong Panginoong Jesucristo. So, wag tayong mabuhay under the old covenant of law, kundi mabuhay tayo under the new covenant of grace. Ibig sabihin po ng grace, napag-aralan na po natin ito dito. Ibig sabihin po ng grace ay si Jesus. Okay? Siya po yung si Jesus, ang Panginoong Jesus, siya po yung personification of grace. Siya po yung persona ng grace. Ang grace po, hindi ho siya subject matter, hindi ho siya doctrine, kundi ang grace ay person o persona o tao. And His name is Jesus. Kaya nga po sa John chapter 1 verse 17 sabi, for the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Okay, yung daw law ay may nagbigay, inabot, binigay sa magitan ni Moses. But grace and truth, yung kahabagan o yung biyaya at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Kristo. So siya yung grace. Grace at si Jesus ay iisa. So siya'y dumating. Kasi ibig sabihin ng grace ay undeserved, unearned, and unmerited favor. Na kahit wala kang merito, kahit wala kang ginawa, kahit wala kang naipon o na-earned na mga good works, okay? Kahit na hindi ka karapat-dapat, kahit na hindi ka karapat-dapat iligtas, kahit hindi tayo karapat-dapat mahalin, kahit hindi tayo karapat-dapat pagpalain, ay pinaging dapat tayo sa pamamagitan ng kahabagan at dakilang pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo. So siya po ay punong-puno ng grasya. Kaya nga po sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace we are saved through faith. Hindi sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Hindi tayo kayang iligtas ng ating mga good works. Ang good works ay resulta ng ating o bunga ng ating pananampalataya. Okay? So, hindi po baliktad. Ano? So, hindi ka muna gagawa at saka ka mananampalataya. Kailangan maniwala ka muna at kapag tunay ang iyong pananampalataya, automatic po yun. Lalabas ang ating mabubuting gawa. So, hindi mo pwedeng sabihin na pagharap mo sa Panginoon, bakit kailangan kang pumasok sa langit? Ay dahil ako'y namigay sa mga pulube, bagamat maganda yon. O dahil ikaw ay tumulong sa mahirap, wala ka namang relasyon sa Panginoon, so paano ka maliligtas? So ang batayan pa rin ay ang tamang pakikipagrelasyon sa Panginoon para matanggap natin ang ating kaligtasan. So Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, sabi ko nga kanina, sa magitan ng biyaya, for by grace, kaya tayo naligtas. Okay? Hindi sa magitan ng pananampalataya, hindi sa magitan ng mabubuting gawa. Okay. Kumbaga, kaya tayo papasok sa langit, kaya tayo pupunta sa langit, hindi ang tiningnan ng Diyos ay ang ating mga mabubuting gawa. Hindi ang tiningnan ng Diyos yung ating mga diploma. Hindi ang tiningnan ng Diyos yung pagiging mabuting tao natin. Kundi ang tiningnan niya, ang naging batayan niya ay ang paniniwala o ang pananampalataya natin sa ginawa ng kanyang anak na si Jesucristo. John chapter 1 verse 12, ang sino mang tumanggap at nanalig sa kanya ay pagkakalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos.
So ang importante pa rin ay ang ating pananampalataya o pagtanggap sa Panginoon at sa paniniwala at sa tinapos na gawa ng Panginoon doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo, na maniwala ka na siya'y namatay para sa iyo at siya'y nabuhay na maguli para bigyan tayo ng pag-asa. Okay? So, intindihin po natin yun, mga kaibigan, na mga tagapakinig po naming minamahal. So, kaya ka maliligtas ay hindi ka dahil kaligtas-ligtas. Kaya ka maliligtas dahil sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Okay? Kaya ka maliligtas ay kahit hindi ka karapat-dapat ay iniligtas ka ng Panginoon. Yun po yung grace. Okay? Para bagang ganito. Parang ganito. Meron kang alahas na isinanla nung nagipit ka. Halimbawa, singsing o kwintas, gipit na gipit ka, ay isinanla mo sa pawn shop. Maririmata na. So pag hindi mo yun natubos, ay doon na lamang siya. Yun ay pagbibili sa iba, sa murang halaga. Okay? So, parang ganun ang nangyari sa atin. Para tayong isinanla ng dyablo dahil sa ating mga kasalanan. Para bang tayo ay dumating sa punto na parang wala tayong pag-asa. Parang ganun ang buhay natin. Para tayong nakakulong. Para tayong nakasanla, isinanla tayo. Pero buti na lang may tumubos sa atin. At ano ang kanyang pinantubos? Hindi pera. Mga minamahal kong tagapakinig. Hindi po pera ang pinantubos niya sa atin. Mas mahalaga sa pera ang pinantubos niya. Ang pinantubos niya sa iyo at sa akin nung tayo nakakulong, nung tayo alipin ng kasalanan, nung tayo nasa kabunduhan, nung tayo nasa panahon na wala tayong pag-asa, wala tayong makitang pag-asa sa buhay natin, ang pinantubos niya sa atin ay ang kanyang pinakamahal na dugo. Yung kanyang precious blood. Buhay niya, dugo niya, ang pinantubos niya upang makawala ka, para makalaya ka. Okay? Para makalaya ka sa pagkakabilanggo, pagkakaalipin ng kasalanan. Pinambayad niya yung kanyang banal na dugo upang, ang sabi ng John 3:16, upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya. Upang ang sinuman, yung sinabing sinuman, kahit sino ka man, kahit anong relihiyon ka man, hindi pinag-uusapan dito kung protestante ka, katoliko ka, born again ka, hindi po pinag-uusapan to. Ang sabi po ng Bible, upang ang sino man, kahit anong reliyon ka, kahit Muslim ka, ang sabi niya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man na sa kanya'y manampalataya ay hindi na mapapahamak. Bagkus siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen to that. So yung sino man na yon, tayo yon. Tayo yon, mga kaibigan. Na kapag naniwala ka sa tinapos na gawa ng Panginoon. Okay, tapusin ko po sa ganito. Tayo ay nasa panahon sa era ng New Covenant of Grace, na kung saan ay tinapos niya na po lahat. Ginawa niya na lahat. Siya na nagsakripisyo. Kaya nga po, hindi mo kailangan pahirapan ang iyong sarili para matanggap mo ang kaligtasan. Hindi mo kailangan saktan o tuwing mahal na araw o magpenitensya, magpasan na cross. Hindi mo kailangan gawin yon. Ang kailangan mo lang gawin ngayong gabi o sa buhay mo, buksan mo lang ang puso mo. Simpleng usal lang, simpleng dasal lang. Sabi mo lang sa Kanya, Lord, kailangan kita. Tinatanggap kitang hari at Panginoon ng aking puso. Yun lang. Alam mo, kung taos puso at taimtim ang iyong dasal, maliligtas ka. At yung pinag-uusapan natin kanina, yung mga good works, automatic yon. Kung dati di ka marunong magpatawad, pag meron kang Kristo sa puso mo, madali ka na magpatawad. Kung noon, 10 years, hindi mo kayang patawarin ng mga taong gumawa sa hindi maganda, pero kapag na kay Kristo ka, madali na magpatawad. Madali na magmahal. Kasi yung pagmamahal niya, tinanggap mo na. At yung kapatawaran niya, tinanggap mo. Kaya lang mahirap magpatawad kapag hindi ka tumanggap ng pagpapatawad. Kaya lang mahirap magmahal pag hindi ka tumanggap ng pagmamahal. Pero kapag tinanggap mo si Jesus, package yun. Pati pagmamahal niya, pati buhay niya, pati kapatawaran niya, pati pagpapala niya, kung ano man meron siya, sabi ng 1 John,
As He is, so are we in this world. Kung anumang meron ng Panginoong Hesus, inimpart din niya sa espiritu natin. Kaya ngayon, huwag kang magtaka kumbaga, pag meron kang Kristo, pabait ka ng pabait. Pabuti ng pabuti yung buhay mo dahil kay Kristo. Pagpalain po kayo ng Panginoon, nawa po ay patuloy po kayong tulungan ng Diyos sa inyong mga pangangailangan at patuloy po niya kayong bigyan ng mga pagpapala na hindi niyo po sukat akalain sa buhay ninyo. God bless you all. Binabati po natin ang mga nakikinig sa atin dyan sa Sacramento, California, lalong-lalo na po kay Nanay Sol at kay Tatay Edmond Evangelista. At may babati dito mula kay Tita Sins at mula pala kay Mami Helen. At sabi dito, babati po sila Ate Pinky, Manang Aida at Ate Feli of Binukawan, Bagak. Yan, greetings from Mami Helen. Yan, nagdi-dinner sila sa bahay ni Mami Helen ngayon. Yan, happy listening po sa inyo dyan. Binabati din po natin si Nanay Lucy na nakikinig po dyan sa Lote, Puerto Ribas. Yan. Nanay Evelyn Santiago and Tatay Ed of Lote, Puerto Ribas po, binabati din po natin sila. Siyempre, binabati natin ang mga nasa parang ngayon. Si Tita Sin, si Mami Helen, si Charm, si Mama Lynn, si Tito Ming, si Tita Che, si Hiro, si Shay, si Kent, at si Sia. Okay. Isang pagbati sa inyong lahat dyan, mga nasa parang, especially kay Mama, kay Mami, kay Sing, sa inyong lahat dyan. Alam ko masaya kayo dyan at nawa ay matikman namin ang handa ninyo. God bless you all. Binabati din po natin si Gwejan Revoluciano of Arizona, USA. Para bang nagbabalik lang At sa poging-poging si Kuya Ian De Leon of COPNHS. Hey, Batlang people, wala ba kayong kamay? Handa yung sayaw ano? Hey, Batlang people, wala ba kayong kamay? Binabati ko po si Mama na nasa trabaho ngayon. Ingat sa pag-uwi. At si Dada, si Nanay Meli, si Tatay Romeo, at si Gado, at si Ate Richelle. Mami Gloria, Rain, and Leda Tapan, at kay Baby Samson. Sayawe kayo. Okay, lumipas naman po ang isang oras. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pakikinig sa aming programa. Ng tanging hangarin po may taas ang pangalan ng aming Panginoong Hesus at pagbigay po kami sa inyo ng munting encouragement sapagkat naniniwala po kami ang tanging solusyon, ang tanging pag-asa sa buhay ng isang tao ay ang tumawag siya, manampalataya siya na may Kristo na nagmamahal at nag-alay ng kanyang buhay para sa iyo at saka para sa akin. Kaya mga kaibigan, ano ka man, sino ka man, at ano man ang iyong mga pinagdadaanan sa buhay, magtiwala ka lang sa Panginoon at tanggapin mo lang siya na mahal ka niya at paniwalaan mo na may forever sa Kanya. Okay? So ito po si Pastor Ruiz na nag-iwan sa inyo ng katagang hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Ang sabi po ng Bible, Hebrews chapter 13 verse 5, hindi kanya iwan, hindi kanya pababayaan. Galing po natin muling makinig sa programang ito ng hashtag BBF dito po sa 93.8 Smile Radio. Okay? At lagi po naming ipagsisigawan na dito po sa hashtag BBF. May nagmamahal sa'yo. God bless you all. Good evening. Shalom. Shalom.